ground. So, binanggit ko lang, no, yung mga pwedeng grounds, kaugnay noong mistent doon sa, umpisa pa lang yun, wala pang good government, hindi pa nagkakaroon ng privilege speech si Representative Veridiano, no, kaugnay dyan. So, siyempre, hindi ko naman din control yun. So, doon nagsimula, yung tinanong ng media na ano daw yung opinion ko, kaugnay doon sa maling paggamit ng confidential. So, doon, wala namang, at the start, wala namang balak for impeachment. So, later na lang, nang makita natin talaga yung mga ebidensya, mga dokumento. Okay, with that, maraming salamat po, Congresswoman, sa pagsagot itong amin po mga katanungan, lalo na yung tungkol doon sa issue po kay Mary Jane Veloso at ito tungkol sa budget na kahapon lamang po ito na ilusot dyan sa bicameral conference. Thank you so much and good morning po. Thank you. Salamat po. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap po natin ang kinatuan mula sa Acting Church Party List. Kaugnay ho yan doon sa kanilang resolusyon na inihain at tungkol na rin sa iba pang mga usapin. Kung tayo ng bragdagan pang report mga kabombo, ang Sugar Regulatory Commission o Administration ay dumipensa doon sa patuloy daw na pagangkat ng asukal mula sa ibang bansa. May balita si Bombo Jovino Gala. Ipinaliwanag ng Sugar Regulatory Administration kung bakit kinakailangan na umangkat pa ng asukal mula sa ibang bansa. Sinabi ni SRA Administrator Pablo Luis Ascona na dahil sa mga nagdaang mga bagyo ay maraming mga sugar farmers ang nasalanta. Hirap naman sabihin because yung budget limitations po natin ay malaki po. So sa ngayon, so far in the last how many years, nag-organize po tayo, kino-consolidate po natin yung maliliit na farmers through block farming. So that's, ina-organize natin sila into co-ops, associations, or groups na 30 hectares. Tapos binibigyan ng gobyerno yan ng 2 million na startup capital at saka mga 2.5 to 3 million worth of equipment. So, yung nagawa po natin, mga 7,700 farmers na po yung na-organize natin. That's already almost 11,000 hectares po. So, yun yung patuloy na effort natin. Kasi we realize na kung i-group natin sila into 30 hectares or more, tumataas po yung production nila 5 to 10 tons per hectare po. So, that's a 10% increase, 10 to 20% increase, which sapat na sana po yan para maging hindi tayo dependent sa importation. Ang titiyak niya, na handa naman nilang tulungan